hindi ka nga pumapatay. Hindi ka nga nagnanakaw. Hindi ka nga gumagawa ng Diyos-Diyosan. Nagsasabot ka mo. Hindi ka nga nangangalunya. Ay, hindi ka naman nagbibigay ng pangangailangan ng isang kapwa mo. Anong pakikinabangan mo? Meron na naman. Tanong na naman ulit. Kung sinusunod ka puputos, nagbibigay ako ng pangangailangan ng kapwa ako, nagdodonate ako. Ay, hindi na lang Diyos doon yung ginagawa mo sa kapwa mo. Pero yung mga pagsinutos ng puputos, hindi mag-aari yung ganap doon eh. Sige nga. Simple, oh. Yung pagsunod mo sa puputos, hindi ka doon aari yung ganap. Doon sa pangangailangan ng kapwa mo na nangangailangan, doon ka aari yung ganap. Pero sa ginaganap sa puputos, galing ganap doon. Hindi ka na naaari yung ganap eh, kasi sa gawa mo yun eh. Hindi tama rin pala yung walang kabuluhan na pagsamba nila sa akin. Yung nagtutulog ko nagka-putos ng mga tao. Kasi nga, totoo yun. Kaya nga meron tinatawag na, kaya nga may tinatawag na millennium. Yan. Doon maituturo ngayon na hindi mo na kailangan sa puputos eh. Ito sa turo na ito dati hanggang sa millennium, pero sa puputos, duruin mo, kasi wala nang papatay doon. Wala nang magnanakaw. Ay, bakit ka? Talagang wala nang violator, bakit kailangan pa sa puputos doon? Pati nga sa kanan nandun si Meron. Kaharian na nga yan eh, walang violator, puro pag-aaral doon. Puro pag-ibig ang ipadadamasay ng Diyos doon. Pero pa nga hindi iibig yun eh. Ito ang pag-ibig sa Diyos. Ito yan, puro pag-aaral yan. Yung kautusan, hindi pwede yan. Hindi pwede ang knowledge of sin doon sa area ng Diyos. Ano may kautusan? Pagkakilala na? Kasalanan. Ay, hindi pwede sa kakatan ng Diyos yung knowledge of sin. Ang kailangan doon, yung si Kristo. Yung pagkakilala mo kay Kristo, hindi yung pagkakilala ng kasalanan. Hindi yun yung nagtuturo ko. Pag-aralan yung mabuti yung millennium. Ang sabi sa millennium, makakaalam yung hindi nakaka-unawa. Marami naman talaga hindi nakaka-unawa sa kautusan eh. Kasi ang unawa ng iba, pag sinunod mo yung kautusan, is matuwid ka. Hindi ka na nga-aaling ka na, paano ka magiging matuwid doon? Kahit patuwad mo pa nga sinusunod ng 10 utos, kahit nga dikdikin mo yan ng pinong-pino, sindutin mo, kahit isaksak mo sa bagaan niya, kahit kainin mo ng buko 10 utos, ipupuk mo pa sa ulo mo. Ang sabi ng Diyos, hindi kinakaling ganap niya sa mga gawang ayon sa kautusan. Sundin natin yun. Huwag na tayong mga tuwiran pa. Para lang maipangatwiran natin yung doctrination ni Elder Nagel. Paano nga nasusunod kung hindi nila nasusunod? Kapag na masusunod, makinig sila sa atin. Huwag nilang kontrahin yung Biblia. Huwag nilang kontrahin yung hindi aarihin ganap. Paano mo hindi ko kontrahin yun? Ay pagka hindi kinaarihin yung ganap, di ba mo huwag mong ganapin? O, di ba? Tagalog na nga yan eh. Hindi ka na nga aarihin ganap. Tapos ganap ka pa ng ganap. Sa English naman, you are not justified by the law. Pagkatapos gusto mo maging just dyan. Ayun, maging just tuloy. Pag-unawa na, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong maging mga mangmang. Unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Ano ba talaga ang kautusan? Diba? Unang Korinto 15, versikulo 56. Ano sinabi dyan? Ang tibo ng kasalanan ay ang kamatayan. At ang kapangyarihan
kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kailangan malaman natin yan. Pag hindi nyo alam, naku po, sinumpa kayo. May sumpa kayo, mga kapatid. Kailangan yung malaman niya. Magsabihin na yung 10 utos kapangyarihan ng Diyos, yung bagong din. Oo pa. Pag sinabi mo yung 10 utos, kapangyarihan ng Diyos siya, sumpa abutin mo siya. Oo. Hindi pwede yun. Kapangyarihan. Ngayon, ganito yan. Ano sinabi? The sting of death is sin. Diba? Ang tibo, kasi yung tibo na sinasabi yan ay yung sting, yung kamandag. Yung tibo, yan yung kamandag sa Tagalog. Yung tibo kasi malalim na Tagalog yun. Kamandag doon sa mababaw na Tagalog. Sting sa English. Kamandag. Ang kamandag ng kamatayan is kasalanan. Bakit? Kapayaran ng kasalanan, kamatayan di ba? O, yun ang kamandag doon. Bakit ka magkabayaran ng kasalanan, kamatayan? Kasi kapangyarihan ng kasalanan, kautusan. Ganun lang naman ang pag-aaral sa Biblia. Di ba? Ngayon, tanong ulit. Anong kautusan ba itong kapangyarihan ng kasalanan? Di ba? Magtatanong ulit, anong kautusan niya? Yung kapangyarihan ng kasalanan. Ang galing na nga unawain, di ba? Yung sting of death niya is sin Pero para malaman pa natin, tanongin pa rin natin ang Biblia para ang sasagot Biblia rin. Anong kautusan ba itong anong kautusan ba itong kapangyarihan ng kasalanan? Anong kautusan? Kasi ang magkaibang utos sa doctrination ni Edgar Dagger, 10 Commandments, Moral Law. Ano pa, sister? Law of Moses. Ceremonial Law is Law of Moses. Yan, sa akin Edgar Dagger yun Pero alamin natin, kung ano ba itong kautusan, kung ano ba itong kapangyarihan, kung ano bang kautusan itong kapangyarihan ng kasalanan. Hebrew 9:15. Basahin mo, Sister Lindin. Para hindi ka naman nagsaya ng At dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsama sa ilalim ng unang ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako ng parang walang hanggan. Anong kautusan pala? Itong kapangyarihan ng kasalanan? Saan kamatayan dito? Ha? Pagsalangsang. Lahat ng mga pagsalangsang na nasa unang tipan. Yung 10 utos ba? Hindi pagsalangsang yun? Wala ka sasalangsangin doon?